Usa ka pagtuo, usa ka tingog, usa ka katawhan. Cebu Catholic Television Network. Uluhan sa mga balita sa Sayri 47. Mulangkob sa Special Price Monitoring and Consumer Protection Body sa siyudad sa Sugbo. Gitudlo, supply sa petroleum products sa Sugbo. Maigo pa suma sa Department of Energy. Cebu Governor Pamela Baricuatro ug Vice Governor Glenn Suco nagbangga sa kaso sa Apuland and Quarry Corporation. Suspetsado sa pagpanglugo sa 11 anyos nga batang babae sa barangay Kalunasan, siyudad sa Sugbo, nadakpan. Sugbo, Kabisayan ug Mindanao, Pilipinas ug katawhan kutos maabot sa tong Sibya sa tibuok kalibutan mayong hapon. Live kita karon sa CCTN Channel 47 ug kini ang tulumanon sa nag-unang kasayuran nga angay natong masayran. Ako si Dennis Tabar. Tulumanon sa patas ng mga balita ug opinyon. Ako si Danica Cabarrias Tecling. Kini ang Sayri 47. O karon sa detalye sa atong mga balita, mga opisyal nga naglangkob sa Special Price Monitoring Council and Consumer Protection Body sa siyudad sa Sugbo gitudlo na ni Mayor Nestor Archibal. Gianda mo sab nila ang complaint desk nga maoy kadangpan kun adunay mga mamaligyaay nga magpaburot sa ilang mga baligya. Ang kasayuran ihatod ni Gian Navarro. Miluwat og Executive Order number 066 si Cebu City Mayor Nestor Archibal aron umulon ang Special Price Monitoring and Consumer Protection Body. Subay kini sa mas gipalig-ong pagbantay na karon batok sa mga mapaymaslanong negosyante og mga mag-hoarding sa basic goods tungod sa nasinating krisis. Ubos sa maong kamanduan, Panguluan ni Archibal ang special body isip chairperson, samtang si Konsehal Harold Go ang iyang vice chairperson. Kauban isip mga miyembro ang pipila ka mga konsehal. Makadagkuan gikan sa nagkalain-laing departamento, apil ang Business Permit and Licensing Office, kadagkuan gikan sa Department of Trade and Industry, Cebu City Police Office ug Cebu Chamber of Commerce and Industry. Matod sa kamanduan, nga gitahasan nila ang special body aron kanunayon ang monitoring sa presyo sa mga pagkaon, gasolina ug ubang panginahanglanon sa mga supermarkets, merkado ug ubang mga establisimento. Gituyo usab ang pag-apil sa DTI aron himong kadangpan bahin sa kasamtangang price regulations. Kung masakpang adunay mga nag-overprice sa mga palitonon ug mga nag-hoarding, mohimo ang special body og investigasyon aron sa taon kung nagmalapason ba ang maong negosyo ug hayan silutan. Malambigit usab ang mga konsumidor sa maong lakang tungod kay mahimo nang isumbong ngadto sa special body ang mga badlongong mamaligyaay. Pinagi kini sa giandam nga Consumer Complaint Desk aron makahatag silang report sud sa buhatan o di ba ka online. Tipik og kabayn lang kini sa mga inisyatibang gihimo sa syudad sa Sugbo aron dili na magkalisod ang mga konsumidor tungod sa krisis gadala sa gubat sa Middle East diin nagibutang sa alanganin ang oil supply. Gia Navarro, CCTN News. Mipasalig ang Department of Energy nga paigo pa ang supply sa petroleum products dinhi sa Sugbo taliwa sa nasinating global crisis. Hinungdan nga subsub na ang pagbantay nila karon sa mga gasoline stations aron kalikayan ang pagpakyaw niini sa ubang nanginahanglan niini. Mato ni Engineer Jose Ray Maleza sa DOE Visayas Field Office nga gibantayan nila ang mga gasolinahan sukad sa milabay nga duha ka semana. Lakip sa gipangsusi mao ang mga tangke nila aron masuta kung aduna bay igong sulod sa oil products. Dugang pa ni Maleza nga mopaingon pa ang laing supply sa lana dinhi sa Sugbo. Maong dili pa kini ang ngayang kabalakan sa tanan.
Gipanawagan ni Mayor Cindy King Chan ang publiko nga i-report kaniya ang mga V-hire drivers nga magpataka lang og uminto sa plitihan. Nunot kini sa krisis nga gisagubang tungod sa pagpaburot na sa presyo sa petroleum products. Gihimug-atan sa mayor nga gikinahanglanon ang taripa gikan sa Land Transportation, Franchising and Regulatory Board. Una pa dugangan ang plitihan. Kuhaan og hulagway sa plate number sa sakyanan aron makahimo og dinali ang lakang ang mga tinugyanan ug hayan nga kini masilutan. Gipahinumduman karon ni Mayor Cindy King Chan sa mga V-hire ug mga uban pang mga public utility vehicle drivers nga dili mag-una-una og dugang sa plitihan kay adunay proseso nga gisunod. Department of Education Mandaue City Division ipatuman og 4-day on-site reporting isip kabahin sa pagdaginot og kuryente. Ang kasiran hatod ni Mary Rose Sagarino. Gisugda na sa Department of Education Mandaue City Division ang pagpatuman sa 4-day on-site reporting isip kabahin sa mga lakang sa pagdaginot og kuryente ug petrolyo subay sa nagkataas nga presyo tungod sa tensyon sa Middle East. Musod sa opisina ang mga empleyado gikan Lunes hangtod Huwebes samtang work from home ang Biyernes. So we call it 4-day on-site reporting because if we will call it 4-day work week, meaning we will add number of hours per day. But we are not adding because we want to at least reduce the energy consumption. So for example, magdugang ta imbes alas 5 maabot alas 7. So wala tayo kanang conservation kay nagdugang na magyapon ta og oras. Gipasabot ni Dagatan nga kinialang lang sa non-teaching personnel og supervisor og dili makaapekto sa klase. Kini tungod kay kinahanglan gihapon sundon ang number of school days hilabi na nga hapit na matapos ang school year. Alang sa mga non-teaching personnel nga ang trabaho nagkinahanglan nga personal sama sa pagdawat og mga dokumento, sila hatagan og laing trabahoon matag Biyernes. Gawa sa pagpatuman og 4-day on-site reporting, aduna usab gipahamtang nga mga lakang ang DepEd Mandaue aron mas makadaginot og kuryente. Dunay duha ka switch sa akong suga. So aron makasave gyud, I will on only the one switch. So meaning 1/2 of the lights off. Yeah, then ang electricity the what you call this air condition set to 24. Then yung ana gyud siya. Kung nay maabot before 8, then the aircon should be on 8 yun. Una lang ni mando si Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr. sa pipila ka ahensya sa gobyerno nga ikonsidera ang 4-day work week aron makatabang sa pagdaginot sa enerhiya taliwa sa pagsaka sa presyo. Mary Rose Sagarino, CCTN News. Presidente Bongbong Marcos Jr. nanawagan sa United Nations nga pugnan ug ihunong na ang padayong kagubot sa Middle East. Naninguha ang Pilipinas nga maapil sa UN Security Council karong 2027. Ang kasayuran ihatod ni Gian Navarro. Una pa nakabalik sa Pilipinas, nanawagan si Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr. at ubangan sa mga sakop sa United Nations nga pugnan og ihunong ang gera sa Middle East. Ilabi na karong gisagubang nalukop kalibutan ang nagkagrabing krisis tungod sa panagbangi tali sa puwersa sa Amerika ug Israel batok sa Iran. Siyang speech sa UN General Assembly sa New York, gihangyo sa presidente ang mga kanasuran nga tahuron ang mga balaod sa kalibutan. Apil na ang United Nations Charter o humanitarian law. Gimugatan ni Marcos Jr. ang pagbabalik sa naandang negosasyon ang managlaing habig aron nga mabalik kadugayan ang kalinaw. Dugang pa nga dugay ng nakig-unong ang Pilipinas kung hisgutan ang pagpatigbabaw sa kalibutan ong kalinaw ug seguridad. As ASEAN Chair, the Philippines led the issuance of the ASEAN Foreign Minister's Statement on the situation in the Middle East, reaffirming the obligation of all states to resolve differences through engagement and to protect civilians and civilian infrastructure in armed conflict consistent with international law. Naninguha ang Pilipinas nga malakip sa non-permanent seat sa UN Security Council alang sa termino karong 2027 hangtod 2028. Mihangyo si Marcos Jr. nga suportahan ang bid sa Pilipinas alang sa imong eleksyon karong Hunyo 3 ning tuiga. Karong nagkagrabe na ang political tension. Anda moabag ang Pilipinas isip independent, trusted partner ug mayong tigtultol paingon sa malungtarong kalinaw sa kalibutan. In light of the funding shortfalls faced by the UN, the Philippines has been vocal in its support for reforms that will enable the UN to deliver on its mandates
while lessening bureaucracy and fragmentation. Concerned over the UN's current liquidity crisis and amidst strong resistance to multilateralism, we persist in our commitment to this august organization. Gian Navarro, CCTN News. Musunod, Cebu Governor Pamela Baricuatro ug Vice Governor Glenn Suco nagbangga sa kaso sa Apuland and Quarry Corporation. Kana ug daghan pang mga balita sa pagbalik sa Sayre 47. Discover the beauty of the Philippines. With Philippine Airlines, the country's flag carrier. The airline that lets you feel the warmth of the nation. Mabuhay! Ito ang programa kung saan magko-collaborate ang ating mga ozone na doctors para ibahagi ang kanilang kaalamang medikal. Pag nasira, syempre, wala nang function. Yun ang, doon pumapasok yung mga, ano yung action ng ozone therapy. The blood carries that oxygen. Matag episode, among ipaambit ninyo ang mga healing testimonies. Hindi na ako makapagtrabaho, hindi na ako, wala, talagang wala na, kaiga na lang ako. Dahil sa ozone therapy, gumaling ako. This is your path to a new start. Ozomed Wellness Clinic New Start. Napapanood every Saturday 8 to 9 a.m. Og ang replay airing matag Miyerkules, 1:00 hangtod 2:00 sa hapon. Dinhi lang sa CCTN Channel 47. Di siya kumutuog na Ginoo.
Pero magulo ng bata da. Nangita lagi ni gatas. Kasabot ka, akong ipakuha! Ug naa sa unang Timoteo 3:15 nga ang iglesia sa buhi nga Dios mao iyang panimalay ug mao ang haligi ug sukaranan sa kamatuoran. Mayo! Kasi tayo! May hatag lang unta kong gatas para sa inyong anak. Basin kadahong ka nga ikaw ang gwapa sa tibok kalibutan. Unsay reparation, Monsignor? Buhi kag laing bata aron mabayran ang imuhang nahimo nga dakong kasalanan. Daghan ka nato ang nagduda kung doon na bagay Ginoo o wala. Apan ang Biblia nag-ingon nga atong dawaton pinagi sa pagtuo ang kamaturan nga dunay Ginoo. Sa Hebreo 11:6 nag-ingon, walay makapahimot sa Dios kung walay pagtuo. I came for you. I came for you. Holy Spirit. Balik sa ato mga balita, Cebu Governor Pamela Baricuatro naglagot sa mga pamahayag ni Cebu Vice Governor Glenn Soco tali sa settlement nga gitanyag sa Apo Land and Quarry Corporation. Gitataw sa gobernador nga wa sila'y gitaguan sa maong nga kasabutan. Ang kasayuran ihatod ni RV Veloso. It's not the legislative body. It's Glenn per se. I don't know why it was necessary to have a press con. He could have called me and asked me about it. I don't know what he's trying to do. Is he declaring war? Because I'm prepared for war. Mao kini ang reaksyon ni Cebu Governor Pamela Baricuatro kinsa mipanga ni Vice Governor Glenn Anthony Soco human niini gi-question ang plano sa Executive Department pagsulod sa usa ka settlement tali sa usa sa pinakadako nga cement manufacturer sa Subo. Ginganlan ni Baricuatro si Soco nga hipokrito gumikan sa uhing mga pamahayag niini sa media kabahin sa proposed 211 million pesos nga settlement tali sa Apo Land and Quarry Corporation nga una nang dunay inisyal nga kasabutan nga 1.2 bilyon ka pesos. Gisalikway usab ni Baricuatro ang giingong mga huhungihong nga gihatagan og special treatment sa administrasyon ang ALQC. Matod sa gobernador nga giingong unang midangop kaniya ang legal counsel sa Apo nga bi-propose usab sa maong settlement. Una nang misupak ang administrasyon sa dakong kaltas sa bayranan sa Apo gikan sa 1.2 bilyones ka pesos ngadto na sa 211 milyones ka pesos nga naglangkob sa 16 ka tuig hangtod nga nagsuta kini nga ang lokal na kagamhanan dili makakolekta og extraction fees gikan sa mga pribadong luna. But my conscience is clear, you know. I don't know nila. Their conscience is clear. As far as I'm concerned, my conscience is clear. There's no backdoor negotiation. It was a discussion between lawyers, between legal teams. Sa kasamtangan, gisusi sa mga magbabalaod sa Hunta Provincial ang proposed ordinance nga naghatag og katungod sa gobernador nga mosulod sa settlement o compromise agreement tali sa Apo. Kay numduman nga niadtong 2023, ang 16th sangguniang panlalawigan mihatag usab og katungod ni kanhi Cebu Governor Gwendolyn Garcia sa pagpirma sa compromise agreement tali sa Dolomite Mining Corporation kon DMC. Diin gibana-bana ang moabot sa 856 milyones ka pesos nga mining obligation nga gipaubsan ngadto sa 56 milyones ka pesos nga mahimong bayran pinaagi sa pagdata. Going on because we have nothing to hide. Our conscience is clear. There's no backdoor negotiations.
I am not involved in the negotiation. My lawyer, Attorney Rusty Arnaiz, is not involved in the negotiation. And they have the last and final approval of this negotiation. Subay ni ini gisuwayan usab sa news team pagpangay og habig si Soko apan subay ning pagsuwat, wala pa kini komento sa maong pamahayag. RV Veloso, CCTN News. Kontratistang si Sara Diskaya og laing siyam ka mga co-accused adunay 26 ka mga witness nga moatubang sa korte. Kini aron usayon ang kasong graft and malversation tungod sa Ghost Flood Control Project sa Davao Occidental. Ang kasayuran nato ni Gian Navarro. Nasabutan sa Lapu-Lapu City Regional Trial Court nga mopatimaw ang mga saksi bahin sa Ghost Flood Control Project sa Davao Occidental nga mokabat sa 96.5 million pesos. Natribukar ato sa pre-trial hearing kagahapon nga moabot sa 26 ang witness nga mobarog kang controversial contractor Sara Diskaya og laing siyam ka mga co-accused. Samtang 18 usab ang witness alang sa habig sa prosecution panel nga gilangkuban sa kadagkuan sa Bureau of Internal Revenue ug Securities and Exchange Commission. Kini aron husayon og timbang-timbangon ang kasong graft and malversation batok nilang Diskaya og pipila ka DPWH officials gumikan sa walay kahuman ng proyekto. Natuki sa pre-trial ang coordinate sa mga proyekto aron masubay kung asa gyud kini nahimutang og natuman ba ang mga proyekto. Matod sa prosecution nga lahi-lahi ang coordinates nga naa sa mapa og sa DPWH website. Sumapa ni Judge Nelson Leico nga kinanan adunay masabutan nga coordinates ang prosecution og depensa o napaposibleng muhimo og joint ocular inspection. Subay kini sa gidusong motion sa kampo nilang Diskaya og kaubanan nga susihon ang tukmang dapit asa gihimo ang giingong Ghost Project. The problem was because of typhoons and torrential rains, the project was damaged substantially. So it necessitated some repair works. The repair works were somehow derailed because of political conditions in the area. So it is incumbent upon them to present the exact location where they went without us assisting them. So that is our position. That's why we did not offer any information regarding the coordinates that we believe is the accurate coordinate. Nasabutan nga himuon ang trial bahin sa Mount Ghost Flood Control Project karong Abril og mulanat kini hangtod Septembre ning tuiga. Gian Navarro, CCTN News. Aprobado sa Economic Development Committee sa Regional Development Council 7 ang mga proyekto sa rehiyon karong 2027 nga mokabat sa 14.3 billion pesos ug gisusi na sa mao nga komite ang mga programa ug proyekto sa gobyerno nga may labot ang ekonomiya ubos sa Regional Development Investment Program. Lakip sa mga gipang-endorso sa komite ang mga programa sa Department of Trade and Industry nga makatabang alang sa mga gagmay nga patigayon. Giduso na ni RDC7 Co-Chairperson Milani ang mga economic projects ngadto sa Fall Council aron tukion kini. Gigatakdang himuon ang Fall Council meeting sa RDC7 karong Marso 30 sa Dakbayan sa Mandawi. Vice Presidente Sara Duterte nanawagan sa tanan nga magpabiling magbantay batok sa mga mogamit sa balaod aron mamulitika. Subay kini sa ilang paghandom sa unang anibersaryo sa pagdakop kang kanhi Presidente Rodrigo Duterte ngadto sa International Criminal Court. Ang kasayuran natod ni Mary Rose Sagarino. Nanawagan si Vice Presidente Sara Duterte sa katawhan nga magpabiling maigmaton batok sa mga mogamit sa balaod aron lang mamulitika. Nunot kini sa paghandom kanila sa unang anibersaryo sa pagdakop kang kanhi Presidente Rodrigo Duterte ngadto sa Interpol aron atubangon ang kasong crimes against humanity sa International Criminal Court. Sa iyang video message, gipahinumduman sa presidential daughter nga dili himuong hinagiban sa politika ang balaod sama sa gingong kidnapping sa iyang amahan. Alang sa Vice Presidente, kinahanglang panalipdan ang soberanya sa nasod batok sa ubang international bodies nga matud pa moyatak sa katungod. Ang pagyurak sa karapatan ng isang individual sa pamamagitan ng mga irregular na proseso ay hindi lamang pag-atake sa katarungan, ito ay hamon sa ating pambansang soberanya. Ang isang tunay na malayang bansa
ay pinapatakbo ng sariling mga institusyon na malaya mula sa anumang panlabas na panghihimasok o dikta. Gipaagi sa usa ka santos nga misa sa Davao City ang paghandom sa unang anibersaryo sa pagdakop kang Duterte nga gipanawagan sa mga supporters nga pabalik na sa nasod. Kinibisan pa man og gitimbang-timbang pa sa ICC Pretrial Chamber ang mga ebidensya kabahin sa dugoang kampanya batok sa ginadiling drogas kaniadto. Samtang gipadana sa kaalyado sa mga Duterte ang kapin 200,000 ka mga pirmang nahipos ngadto sa Korte Suprema alang sa maong panawagan. Matud ni Senador Robin Padilla nga daghan ang nahigugma sa kanhi presidente sa pamasin nga dunggon unta sa hingtungdang korte ang ilang petisyon. Mary Rose Sagarino, CCTN News. Muhatag og libre og modernong contraceptive implant ang syudad sa Mandawi alang sa kababayan. Tinguha nga mapalapdan ang access sa family planning services sa tanang barangay sa syudad. Kini ipatuman pinagi sa pagpakigtambayayong sa City Health Office o sa Zoilig Family Foundation, The Challenge Initiative, nga paghatag og libre nga progestin o subdermal nga implant ngadto sa mga barangay sa syudad. Ang programa nagtumong sa pagsuporta sa programa sa Department of Health o sa paghatag og mas luwas og masayon nga reproductive health option alang sa kababayan ilabi na sa mga urban areas. Musunod, suspetsado sa pagpanglugo sa 11 anyos nga batang babae sa barangay Kalunasan, siyudad sa Sugbo, nadakpan. Kana og daghan pang mga balita sa pagbalik sa Sayre 47. Discover the beauty of the Philippines. With Philippine Airlines, the country's flag carrier. The airline that lets you feel the warmth of the nation. Mabuhay! Looking for the best internet deals in Negros Oriental? Phil Products Negros is here to bring you fast, reliable, and affordable internet with plans made just for you. For as low as 899 pesos per month, enjoy speeds of 50 Mbps, perfect for streaming, working, or studying from home. Need more speed? No problem. Get 100 Mbps for just 1,199 pesos. 150 Mbps for only 1,499 pesos, or our fastest plan, 400 Mbps for just 2,399 pesos per month. Plus, you can add over 100 cable TV channels to your internet plan for just an additional 100 pesos per month. That's entertainment and lightning fast internet all in one. Enjoy no installation fees and start today with a 1,000 peso customer deposit. Call us now or visit our website to sign up with the Phil Products Negros. You get internet that's affordable, reliable, and local. Phil Products Negros, bringing you closer, faster. Call us at 0917-631-5240 or visit our website www.philproductsnegros.net or our Facebook page, Phil Products Dumaguete. Subscribe now! Ito ang programa kung saan magko-collaborate ang ating mga ozone na doctors para ibahagi ang kanilang kaalamang medikal. Pag nasira, syempre, wala nang function. Yun ang, doon pumapasok yung mga, ano yung action ng ozone therapy. The blood carries that oxygen. Matag episode, among ipaambit ninyo ang mga healing testimonies. Hindi na ako makapagtrabaho, hindi na ako
wala. Tagang wala na. Nakahiga na lang ako. Dahil sa ozone therapy, gumaling ako. This is your path to a new start. OzonMed Wellness Clinic New Start. Napapanood every Saturday 8 to 9 a.m. Og ang replay airing matag Miyerkules 1:00 hangtod 2:00 sa hapon. Dinhi lang sa CCTN Channel 47. Congratulations! Nunito Tatay Dodong A. Lamchua, awarded as Cable TV Maverick, Father of Cable TV in the Philippines, given by Philippine Cable and Telecommunications Association Incorporated, PCTA, from Phil Products Group of Companies. Sorry ma'am, na-late ko. Nangita pa mong gugo para internet sa kong anak ma'am. Ay, wala na yung problema. Pag sinisibo. Sinisibo, sinisibo. For your internet connection And for the signal of your cable TV. so fast and straight, the transmission to your home. Sinisibo. Sinisibo, Sinisibo. offers you to have fiber optics. For your viewing experience, perfect and clear so far. So great and affordable for you to enjoy. Sinisibo. Cine Cebu Television Network Incorporated offers fiber to the home broadband internet bundled with fiber to the home cable TV connection. Cine Cebu Television Network Incorporated with its operation in Metro Cebu and the whole province of Cebu soon. And affordable for you to enjoy. Sinisibo. Your song. Your music. Your listening pleasure. Sing it Cebu! And if I don't need you, this, my darling, I've been told. Jody was the girl who lived next door. I've known her, I guess, 10 years or more. Saving all my kisses just for you. You got me jumping like a crazy clown, and I don't think you're right to put him down. Since I kiss me, love you live so wide, the things that bothers me is making like you fine. Hey, hey, set me free. Stupid Cupid, stop picking on me. Balik sa atong mga balita, suspek sa paglugos sa 11 anyos nga batang babae sa Barangay Kalunasan, siyudad sa Sugbo, nadakpan sa Cebu City Police Office didto sa Kauluhan. Kini human nga nakasakay og barko ang dinakpan gikan sa Pantalan sa Bacolod City. Ang kasayuran ihatod ni Arnold Bustamante. Malampusod nga nadakpan sa Cebu City Police Office ang gitumbok ka responsable sa paglugos sa 11 anyos nga batang babae dito sa sitio Kalabihan, Barangay Kalunasan sa Dakbayan sa Sugbo. Ang suspitsado gila nga si Fernando Abapo Prajes alias Ando, 37 anyos, taga sitio Kalabihan, Barangay Kalunasan. Dito siya nadakpan sa Pier 4 sa North Harbor, Saragosa Terminal, Manila City sa dihanga mikanaog kini sa tugo nga barko nga gikan sa Dakbayan sa Bacolod. 2:00 ang takna sa kadlawon kagahapon. Mato ni Police sa Colonel George Ilanan, ang hepe sa Cebu City Police Office, nga human nila madawat ang reklamo gikan sa inahan sa biktima nga gilugos ang ihang 11 anyos nga anak sa ilang silingan. Milo sa dayon ng investigasyon ang Guadalupe Police Station sa pagpangulo sa hipi rin nga si Police Captain Vince Stein Buntilaw. Gitumbok sa inahan ang ilhaga silingan nga si Fernando alias Andot. Apan sa dihang milusan sila og manhunt operation, wala na kini silang bay sa Kalunasan. Nakakuha sila og impormasyon nga mipauli kini sa lungsod sa Alegria sa probinsya Sugbo. Sa bay siyang inahan og dali usab nila kini nga gigukod sa mao nga dapit apan wala
wala na usab nila kini maabti. Dunay nakahatag og impormasyon nga nitabok ang suspek sa isla sa Negros aron nga musibat sakay sa barko sa dakbayan sa Bacolod, Negros Occidental. Wala man siya dito sa Kalunasan area. So nilahaw sila sa Alegria. So dito sa Alegria, nahibawaan nila through the parents sa katong suspect na to, na nagland trip din ni ang atong suspect, nisibat paingon og Bacolod. Then from Bacolod, nisakay siya Tugo. Dali nga nagpahibaw si Buntilaw kang ilanan nga nakasakay sa barko paingon sa kauluhan ng suspitsado o giyadan kini nga gipabalik sa dakbayan sa Sugbo aron mulupad sila sa kauluhan sakay sa eroplano. Tungod ani gipahibaw ni ilanan sa Cebu City Mayor Nestor Archibal nga paingon sa Manila ang suspek o ginahanglan nga ila kini nga maabtan inig dunggo. Midesisyon si Archibal nga palargahon sa labing dali nga panahon ang hepe sa Guadalupe Police Station aron maabtan pa nila nga dili pa makadunggo ang barko. Din siya na aga nagbayad sa ticket nili sa eroplano sa tulo ka mga pulis. Tuod man sa wala pa makadunggo ang tugo nga barko, naabot ta silang Buntilaw sa kauluhan ug nakigalayon din sila sa Criminal Investigation and Detection Group National Capital Region Field Unit uban sa Sea Marshal sa Philippine Coast Guard, Philippine Ports Authority ug Manila Police District. Biin malampuso nila kini nga nadakpan. Naspasay man ni siya kay if we miss the chance, kung wala to siya maabti, then probably wala na nato siya makakuha. Dako kayo ang Luzon. Pag makanaog siya sa barko, makagawas na siya sa Luzon, we will miss the opportunity. So, nag-involve man guni siya logistics. Of course, kibaw man yun mo sa pagbiyahe. Nagpabiyahe, tagtulog ka polis, aeroplano, paingon dito. And wala pa yung plano, meaning nikuha silang ticket dito sa Kuana Airport. So, nangayo tagtabang sa itong city government to tabangan ta sa pag-apas dito sa tao at that mo diri-diretso. Si Police Lieutenant Colonel Franco Rodolfo Oriol, Deputy City Director for Administration sa CCPO Mibutyag, nga usa ka habal-habal driver ang suspitsado ug silingan raw sab sa biktima. Base silang impormasyon nga tungod kay kaila ra sa biktima ang suspitsado, kampante kini nga mikuyog ug gidala sa usa ka hilit nga lugar din didto gipahimuslan. Kini atong suspect ko ani siya 37 years old niya habal-habal driver which is silingan na po ni atong biktima. Mo siguro ang kanang pamilyar na po na kining mga bata niya misakay siya na wala po damha sa biktima na dalon siya nga to sa usa ka secluded na lugar. Dito na po sa ilang barangay, sa barangay Kalunasan. Si Mayor Nestor Archibal siyang bahin midayeg sa kapulisan sa siyudad sa Sugbo sa dali nga kasulbaran sa krimen. Matud niya kining maog nga kalampuan nagpabatuod nga ang mga kriminal nga muhimog krimen sa siyudad sa Sugbo madakpan gyud kini og dili kini makatago. Naay mga tao nga dili maayo nga nagbinuang diri sa Cebu, mag-rape, mangawat, ato ginangdakpon. Kita nato na naghatag kag message nila ayaw himua diri sa syudad sa Sugbo. Ang atong mga kapulisan, ang atong city government nagtan-aw ninyo. Salamat George sa imong ginawa. Thank you, sir. Wala na maluwat sa iyang pamahayag ang suspitsado sa dihang gikuhaan kini siyang habig. Ang inahan sa biktima dako ang pagpasalamat nga nadakpan na ang suspitsado og nahatagan na sila og hustisya sa ginangatan sa iyang anak. Anak man lang dot, ikaw may nakapawa og ugma sa akong anak. Usa po dot, ikaw may nakapawa sa akong pagtrabaho, sa akong trabaho sa akong bana ug sa akong anak. Kami yung tulo, wag may katrabaho dot. Tungod lang anang ang akong anak. Pero huna-huna adot sa tinuod lang yun dot. Ikaw may nakabuak sa akong anak. Wa may nakakuan sa akong anak. Magyud mi na sa akong pagpangga sa akong anak, wa ko pagpuwang. Pero imo jud ang gikuan, pero mo file jud kun himo bahalag wa ko'y kwarta. Mo file jud. Arnold Bustamante, CCTV News. Kapin sa usa ka gatos ka mga suspetsado sa lain-laing krimen nadakpan sa Cebu City Police Office sa tulo ka adlaw nga simultaneous anti-criminality and law enforcement operation. Kampanya Batok Illegal nga Drugas gipatutukan sa CCPO. Ang kasirinatod pagbalik ni Arnold Bustamante. Kapinsa sa kagatos ka mga suspitsado ang nangadakpan sa kapulisan sa dakbayan sa Sugbo sa tulo ka adlaw nga dungan nga anti-criminality and law enforcement operations gikan Marso 6 hangtod na sa 8 2026. Mato ni Police Lieutenant Colonel Franco Rodolfo Oriol, ang Deputy City Director for Administration o kasamtangan nga spokesperson sa Cebu City Police Office nga nakalusad sila og 83 ka mga operations batok sa illegal nga drugas, illegal gambling, loose firearms ug wanted persons. Usa sa dako nga accomplishment mao aga pagkasakmit sa 1.1 milyones pesos nga balor sa illegal nga drugas sa sitio San Juan, Barangay Mambaling sa Dakbay sa Sugbo. Ang suspitsado giila nga si alias Unga.
21 anyos taga Sitio Riverside, Barangay Dulo Fatima sa siyudad sa Subo nga nakuhaan og binulto nga gituang Cebu. Lagip sa nadagpan ang laing drug suspect nga si alias Bilat niadtong Marso 6, 2026 dito sa Sitio Bato, Barangay Ermita nga nakuhaan og balot 340,000 pesos. Samtang silang kampanya batok sa mga pinangita sa balaod, ang CCPO nakasikop og upat ka mga most wanted persons o sa ani top 5 municipal level nga most wanted sa kasong sexual abuse ug ang usa top 8 municipal level nga dunay kasong 8 ka ihap sa kasong batas pambansa bilang 22 kung pag-issue og checking nga walay igong pundo sa bangko. Lakip sa nadagpan ng top 3 provincial level ug usa ka top 3 regional level nga pulos dunay kasong murder. Mipasabot si Oriol nga matag semana milusad og simultaneous anti-criminality law enforcement operation ang CCPO aron mapugnan ang krimen sa matag barangay. Labi na silang kampanya sa illegal nga drugas kausa sa gipatutukan ni Police Brigadier General Rodrigo Maranan tungkol usan ni sa hinungdan sa pagsaka sa krimen. Importante ni siya ang kuan nato, no? So matag karon og unya nagpahigayon ta og sa Clio in going after all illegal activities, dili lang sa wala lang ta mag-focus sa illegal drugs, illegal gambling, sa loose firearms ug most wanted persons. Labing dako namo nga effort nga gipahigayon karon kining pakigbatok na to sa illegal na drogas wherein diha gyud ni focus no sa inyo makita nga daghan tag accomplishments 41 ka bok operasyon ang gipahigayon sa nagkanalain ng mga istasyon diri sa Cebu City Police Office. Arnold Bustamante, CCTV News. Nasunog ang guba nga barko sa shipyard sa Barangay Labugon, siyudad sa Mandawi kaganinang buntag. Girespondihan kini sa kabumbiruhan sa Mandawi City ingon man sa City Disaster Risk Reduction and Management Office. Ang alarma na dawat alas 10 sa buntag o nakontrolar ang kayo alas 10:30 o hingpit kining napaong alas 12:10 sa udto. Matod ni Kapitan Hilbert Nihana nga scrap o abandonado na ang maong nga barko. Sa pagkutlo ning balita, padayon pa ang gitino sa kabumbiruhan ang hinungdan sa sunog. Mao kadto naglangkob sa atong mga balita sa Sayri 47. Ako si Dennis Tabar. Ako si Danica Cabales Tecling. Hangtod ugma sa inyong paboritong tulumanon. Sayri 47. Ang kinabuhi puno sa hagit. Sugpil na ka, Dri, ha?